Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission. Ang JFCM Kabuyao ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para Purit pagsamba sa Panginoon. Yan, ang saya ng bawat isa na nakaniig natin muli ang bawat isa. So tayo po ngayon ay mag-uumpisa na. Ang lahat po ay inaanyayahan na tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Itoon po natin yung ating presensya sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila, banal, may-ari ng aming buhay. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa umagang ito na kami ay muli nagkasama-sama upang parangalan ka at pasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy na nagsusumikap na makasunod sa iyong dakilang kalooban. Salamat po sa buong isang linggo na nagdaan na kami ay iyong iningatan at ginabayan. Sa umaga pong ito, Panginoon, anuman po ang aming karumihan na nagawa na hindi namin sinasadyay, patawarin mo po kami, Panginoon. Nawa po ang gagawin namin sa umagang ito ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Idinudulog po namin, Panginoon, sa iyo ang aming gawain mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang kami malayang makalapit, malayang makapagpuri, malayang sumamba sa iyo, Panginoon. Padalahan mo po kami ng iyong mga matatapat na anghel upang sawayin, upang gapiin, upang harangin, Panginoon, ang anumang magiging hadlang sa aming gagawing pagpupuri sa iyo. Ama naming Diyos, patuloy na inilalapit po namin ang lahat ng gagamitin mo sa umagang ito. Nawa po'y magkaroon ng coordination mula sa magpapaawit, mula sa mga sasayaw, sa maghahayag ng iyong banal na salita, sa mga gurong gagamitin mo po sa Sunday schools. Sa lahat, Panginoon, ng iyong mga lingkod na sa umagang ito ay gaganap ng kanilang mga tungkulin. Nawa po ay ang aming mga gawain ito ay maging kalugod-lugod sa iyo at maging instrumento upang ang bawat isa ay patuloy na makapagpuri at makapagpasalamat, maabot ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Masamba ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ang music team, ang kanilang mga lyrics, ang awit na kanilang babanggitin,
ang instrumento na kanilang gagamitin, ang bawat padyak, ang bawat indak ng mga dance ministry, nawa ito ay maging kalugod-lugod sa iyo at makapagparangal sa iyo, Panginoon. Ang mga nasa Sunday school na mga bata, Panginoon, naway matimo sa kanilang isipan ang itinuturo ng kanilang mga guro upang ito'y maging gabay nila hanggang sa kanilang paglaki. Ganon din na may pinapanalangin namin ang mga magtuturo na bigyan mo rin po ng wisdom upang yung tama ang maituro lamang sa mga bata, yung nakaangkla sa iyong dakilang salita, Panginoon. Ang lahat ng aming mga gagawin sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang po yung maitaas, ikaw lamang po yung maparangalan at hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Kaya sa umagang ito, wala po kaming ibang gagawin kundi purihin ka lamang, pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin na may pagpapakumbaba, na may pagpapasalamat, pagpaparangal at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Hello po, magandang umaga po mga kapatid. Kamusta na po tayo? Ngayon po, samahan niyo po akong bumasa sa Hebreo 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. So ito po yung sinulat po ito sa mga Hudyong Kristiyano po dahil yung po mga Hudyong Kristiyano, naharap po sila sa mga pag-uusig, sa mga pressure ng family or ng society. So natutokso po silang bumalik sa mga dati nilang relihiyon or tumalikod po sa pananampalataya. So kaya po yung iba sa kanila nangihina dahil sa pinagdadaanan nila, sa hirap at takot ng pinagdadaanan nila. So, para sa kanila, bilang Kristiyano, parang gusto na nilang bumalik sa dati nilang pananampalataya. So, parang katulad din po ngayon, mga kapatid, di ba? So, marami tayong dahilan para pwedeng tumalikod or manghina, katulad ng natatakot tayo or nadadala tayo sa mga nangyayari sa mundo, katulad ng sa Senado, yung mga kaguluhan sa Senado, sa government, inflation, pwede rin sa mga current events or sa family or sa surroundings natin. Pero po dito sinabi sa verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. So, magpasalamat po tayo mga kapatid dahil tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. So, dapat mga kapatid, hindi tayo nadadala sa mga gantong events or pangyayari. Dapat nakakapit pa rin tayo sa Panginoon. Dahil nga tinanggap natin sa Panginoon yung isang kaharian na hindi nasisira o nawawala mula sa Diyos. So ano po ba yung kaharian ng Diyos? Ito po yung kaharian na hindi katulad ng mundo. So hindi po ito nasisira, hindi ito nagbabago, hindi ito nawawala, or hindi ito nabubulok. So ito po yung buhay na walang hanggan at matatag sa Diyos, sa piling at sa presensya niya. So kahit nga po meron tayong mga pinagdadaanan or paghihirap, hindi tayo dapat matinag kasi ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan at tapat yung kanyang plano. So marami pong uncertainty sa ngayon, walang kasiguruduhan ang bukas. Pero po sa Panginoon ay meron tayong kasiguruduhan sa Panginoon. Tapat ang Panginoon at hindi siya natitinag. Kaya nga po mga kapatid, sinabi dito sa 28b, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. So, sambahin po natin ang ating Diyos. So, paano po natin sasambihin? So, offer our life sa Panginoon. Every day, dapat nakaalay ang buhay natin sa Panginoon. Nakadepende tayo sa Kanya at nagtitiwala tayo sa Kanya. So, magtiwala po tayo, mga kapatid, sa Diyos na hindi nagbabago. Kaya, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil
tinanggap natin yung kahariang mula sa Diyos na hindi nagbabago at nakatayo. So mamuhay po tayo na may pasasalamat at matatag na pananampalataya. Kaya po sa araw nito, sambahin natin siya, pasalamatan natin siya, ang ating Panginoon, dahil sa kanyang kaharian na binigay sa atin na hindi matitinag. Maraming salamat. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Tingin nga po tayo sa kaliwa natin. Sila po ba yung katabi nyo last week? Sa kanan po, sila po ba yung katabi nyo last week? sa likod naman po. Yan. Yan. Sila po ba yung nandito rin last week? Ayun. So nagkita-kita po tayong muli sa araw na to upang parangalan, papurihan at sambahin ang ating Panginoon sa mga nakaraang araw at nakaraang linggo. Ano po? So pwede po nating kamayan yung ating mga kapatid. Yan. Good morning po. Yan. Sa mga visitors po natin, kung meron po tayong visitors, welcome po sa ating gawain ngayong umaga. Tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at puno. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako'y aawit. Hanggat nabubuhay, hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon, ang Panginoon, ang bahala sa atin. Papuri sandata, higit pa sa tunog. Sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Amen! Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos! Amen. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumahong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapag. Ikaw ay dakila! Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumahong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon.
Diyos ang papuring alay. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di kami tatahimik, Panginoon. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Lahat ng mahiling ay magpupuri sa ating Diyos. Amen. Sabay-sabay tayo. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang minsan pa lahat ng may hininga magpuri sa Panginoon. Hininga, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, dakila ka. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw, O Diyos. Amen. Araw-araw sasamahan, araw-araw iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Panginoon, tunay kang dakila. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, Panginoon. O Diyos. Anumang panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, o wala kang katulad. 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 Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, O Diyos. Anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Anumang, Panginoon. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anuman, anumang maging panahon, anumang pagkakataon,
buhay, anumang sitwasyon, tunay ngang dakila ka at hindi ka nagbabago, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin at pag-aalayan ng aming papuri, pasasalamat at pagpaparangal sa iyo. Hallelujah. Sa bawat araw ng buhay ko, ikaw ang hanap ng puso ko. Sa gitna ng dilim at kulong, ikaw ang ilaw ng puso ko. Sa bawat hakbang ng buhay, tinig mo ang aking gabay. Sa bawat daan na tatahakin, ikaw ang Diyos na sasambahin. Walang papantay sa iyong pag-ibig, walang hihigit sa iyong biyaya. Ikaw lamang, Diyos na tapat, magpakailanman. Sa bawat hakbang ng buhay, tinig mo ang aking gabay. Sa bawat daan na tatahakin, ikaw ang Diyos na sasambahin. Walang papantay sa iyong pag-ibig, walang hihigit sa iyong biyaya. Ikaw lang
iyong biyaya, ikaw lamang, Diyos na dapat magpakailanman. Minsan pa, Panginoon, we declare that you are in the highest, O God. Sa iyong pag-ibig, walang hihigit. Sa iyong biyaya, ikaw lamang, Diyos na dapat magpakailanman. Walang babantay sa iyong pag-ibig, walang hihigit sa iyong biyaya. Ikaw lamang, Diyos na dapat magpakailanman. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay kang dakila. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Hari ka ng buhay ko. Ihahayag sa buong mundo, kadakilaan mo, ayag at totoo. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Karapat-dapat ilan pagsambang totoo, walang makababantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Hari ng buhay ko, karapat-dapat ilan pagsambang totoo, walang makapapantay sa'yo, tunay kang nag-iisa. Hari ng buhay ko. Sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalinga ay iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos,
isang ikaw, pagmamahal, kalingahan, iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, sa'yo'y aalay. O Jesus, handog itong buhay. Minsan pa, sinasamba ka namin, Panginoon. sinasamba ang Tingin mo, Panginoon, isang ikaw, aming papuri, pagsamba, at pasasalamat sa iyo, aming Diyos. iyong ibinigay, walang humpay. O Diyos, Sa iyo namin iaalay. alay. O Jesus, handog itong buhay. Walang humpay, O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. O Jesus, handog itong buhay. Dakila ka, O Diyos. Tunay nga na sa'yo lamang karapat-dapat iaalay, ibigay ang aming pagpupuri at pagsamba. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami muli magsasama-sama upang itaas ka. Muli, sama-sama naming papurihan, dakilain ang iyong pangalan. O Jesus, dakila ka sa aming buhay, O Diyos. Kulang ang mga papuri, mga salitang ito, Panginoon. Kung paano mo kami itinako sa lugar na ito. Kung paano mo kami, Panginoon, inalalayan, Panginoon, upang makarating, Panginoon, sa dakong ito ng aming buhay. Kaya naman, Panginoon, kulang ang mga salita, kulang ang mga awitin, kulang ang mga tugtugin, Panginoon, upang ipadama namin sa iyo ang pasasalamat, pagsamba at pagdakila, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, o hallelujah. Naririto kami, Panginoon, nagpapakumbaba upang maibigay sa iyo ang nararapat na parangal, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka. Minsan pa, mga kapatid, malaya nating purihin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin natin siya sa pinakamataas na uri ng pagsamba. Dakilain natin siya. Oh, hallelujah. Yararasan yarariyana na sana. Ubararasana na hayariyana na haya. Nanira na sana na haya. Oh, ayararasana na haya. Sana na haya ya. Oh, ayararasina na sana na haya na sana na. Oh, ayararasana na haya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Walang hanggan ang iyong pag-ibig. Oh, walang hanggang pasasalamat ang aming alay, O Diyos. Hallelujah. 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 Oh, Diyos, karapat-dapat ka. Minsan pa walang humpay. Walang humpay, O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay. Walang humpay, walang humpay, O Diyos, sa iyo'y iaalay. O Jesus, handog itong buhay.
Isang malakas na palakpak po at pasasalamat para sa ating Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa iyo ang papuri, pagsamba, pagtanghal, at pagdakila magpakailanman. Amen. Amen. Hello. Test, test. Hello, mic, test. Check. Hello. Test, mic. Hello. Hello po, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang magtuturo sa umagang ito. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Mabuti lang kayo? Hindi kayo nayayanig ng gulo sa atin pong lipunan? Sabi po kanina, doon po sa call to worship, tumanggap tayo ng kapangyarihang kahariang hindi nayayanig. Yun po ay para lamang sa mga tunay at totoong Kristiyano. Kaya po mga kapatid, kung susuriin bilang mga Kristiyano, hindi po tayo makakaasa at makakasandal dito po sa mundong ito. Sa panahon po natin ngayon, alam po natin yung laman ng balita, laman ng mga pangyayari. Huwag na tayong lumayo, dito na lang po sa ating bansang Pilipinas. Baga yung dapat mong asahan, hindi mo siya maasahan dahil mismo sila ay magulo. Kaya po mga kapatid, dapat maging matatag yung atin pong pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Magiging matatag yun, mga kapatid, kung sa Panginoon lamang tayo sasandal. At yung pangako kanina sa atin pong call to worship, ayun ay pinangako dun po sa mga mananampalataya na inuusig yung kaninang pananampalataya. Kaya hinamon po sila nung sumulat na kayo bilang mga Kristiyano, tumanggap kayo ng kahariang hindi mayayanig. Walang iba ay ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Alam nyo, bago tayo tumuloy sa ating pong pag-aaral, bigyan ko po kaunting hapyaw kasi po ito na po yung mga huling panahon. Marami po kasi ngayon nagke-claim na sila po ay Kristiyano. No po? Maging sa Senado, marami po. Hindi man sa Senado, maraming tao na nagke-claim na sila ay Kristiyano. Subalit, kapag hindi ka nagpapatotoo, hindi ka namumuhay bilang isang Kristiyano, hinahadlangan mo yung pangaral ng mabuting balita. Amen po? Amen? Kaya po dapat tayo higit dapat magpatotoo, mga kapatid. At isang kasalanan po yun, mga kapatid, kapag hindi tayo nagpapatotoo. Inaadlangan natin yung mabuting balita na ipangaral sa iba. At yung panahon na yon, kapag ginagawa natin at nangyayari sa panahon natin ngayon, ito na yung panahon ng mga uling araw. Kaya patuloy po nating ipanalangin, mga kapatid,
No, ipanalangin natin na patuloy pong mahayag yung katotohanan, yung mabuting balita na mahayag sa lahat ng tao. Nanawa, huwag po itong hadlangan. Wala tayong ibang hangarin sa mundong ito kundi may pangaral ang mabuting balita. Yun yung utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po sa ating pag-aaral, silipin po natin mga kapatid yung kasalanan na naghahadlang sa bawat buhay ng bawat Kristiyano. Atin pong ipagpapatuloy yung atin pong inaral nung isang linggo na may pamagat pong ang kasalanan. No po, sabi ko nga po, inaral po natin nung isang linggo yung tungkol sa kasalanan. Ang dahilan nito, mga kapatid, upang makaiwas at makapamuhay na matagumpay ang isang Kristiyano. Nais ba natin makapamuhay na matagumpay bilang isang Kristiyano? Amen po? Opo, mga kapatid, malaya dapat tayo nakakapamuhay bilang isang Kristiyano. Ngayon, ano po yung naging katanungan? Balikan po natin yung inaral po natin, kaunting pag-review sa atin pong inaral, sa tanong na ano-ano ba ang mga katotohanan tungkol sa kasalanan? Una po, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sa pamamagitan daw po ng isang taong si Adan. Si Adan ang pinananagot ng kasalanan. Bagamat po si Eva ang unang nagkasala. Ano ang dahilan, mga kapatid? Dahil kay Adan ibinigay yung utos. Kaya po si Adan yung pinapanagot ng kasalanan. At kasabay na pumasok sa kasalanan ay ang kamatayan. Pag tinutukoy na kamatayan, ito po yung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Nung magkasala, yung unang tao, agad-agad pong nahiwalay ang tao sa Diyos. Sapagkat hindi po maaring pagsamahin ang isang banal at makasalanan. Kaya po nahiwalay siya. Sa magitan ng isang taong si Adan, okay, balikan po natin, sabi dinika ang tao sa wangis at kalarawan ng Diyos. Yun po yung layunin, yun po yung plano ng Diyos upang maging kabahagi siya ng Diyos. Yun po yung layunin ng Diyos sa pagkakalika sa tao upang maging kabahagi ng Diyos ang tao. Subalit ito'y sumuway. Subalit ito'y sinuway ng tao sa pamamagitan ng pakikinig, sa paninilang ng ahas. Dahil dito, nagkasala ang tao upang mawalay ang tao sa Diyos. At simula noon, naging alipin na ang tao ng kasalanan. Hindi na maisa sa kutuparan ng tao ang mithiin ang layon ng Diyos sa tao. Kaya po mga kapatid, tatandaan po natin, kahit kailan, yung isang taong hindi po nakakabalik sa Diyos, hindi po siya makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan po siyang makabalik. Kailangan po niyang tanggapin si Kristo bilang Panginoon niya. Kailangan po siyang magsisi sa kanyang kasalanan para po siya pagharian ng Diyos. Amen po? Amen? Yung kasalanan ng unang taong si Adan ay nagbunga ito sa tao na sabi nga na po natin yung sinful nature, yung kahinaang mapaglabanan ang kasalanan. Kaya po hindi na po niya mapaglalabanan ang kasalanan sapagkat nagbunga siya ng kahinaan nung magkasala ang unang tao. Ang kasalanan hanggang sa ngayon, yung kasalanan na yon, na kahinaan, na mapaglabanan ng kasalanan, mapakristyano man, hanggang sa ngayon, ito ay nasa Kanya. Kahit po tayo mga kapatid, naroon pa po yun sa atin, yung kahinaan, mapaglabanan ang kasalanan. Subalit mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, kaya na po natin yun mapaglabanan. Ano po ang dahilan? Bakit kaya natin mapaglabanan ang kasalanan? Sapagkat tayo po
ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po dapat natin sabihin, Pastor, kapatid, tao lang po. Opo, tao po tayo. Pero mayroon tayong Panginoon na namatay para sa atin. Amen po? Meron tayong gabay, meron tayong patnubay, ang Banal na Espiritu na siyang ating katuwang upang mapaglabanan ang kasalanan. Dahil tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Kristo, sa pamamagitan po ng kapuspusan ng Banal na Espiritu at sa paglakad sa kapuspusan nito. Kaya po napapaglabanan natin ang kasalanan. Isang tanong, mahalaga ba yung kapuspusan ng Banal na Espiritu sa bawat isa? Opo, mga kapatid. Napakahalaga sa buhay natin. Yun po yung pagiging normal Christian. Meron tayong gabay, meron umuusig sa atin kung tayo nagkakamali. Meron nanunumbat sa atin kapag tayo nagkakamali. Para tayo magsisi, manumbalik sa Diyos. Sabi nga po, ang buhay Kristiyano ay ang hindi ibig sabihin na hindi ka na kaagad nagkakasala. Kapag nagkasala, anong dapat gawin? Kailangan po magsisi. Dahil meron tayong tagapamagitan, ang atin pong Kapanginoong Kristo. Ang buhay Kristiyano dapat pabawas ng kasalanan, pabanal ng pabanal. Dahil yun po yung layunin ng Panginoon. Tayo po ay pinapalago niya habang tayo po ay narito. Amen po? Pinapalago po tayo mga kapatid ng Panginoon. Okay, yun po yung una, kung atin pong pag-review, sabi nga po, ano ba ang mga katotohanan tungkol sa kasalanan? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Pangalawa, ang sinasadya at hindi sinasadyang kasalanan. Malimit po natin ito marinig, mga kapatid. Kanina, pinanalangin sa opening prayer, Panginoon, patawarin niyo po kami sa kasalanan po namin, hindi po sinasadya. May dalawa pong kasalanan. Yun nga po, binanggit ko kanina, sinasadya at hindi sinasadya. Para mapatawad ang kasalanan, kailangan pong pagsisihan at sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Dalawa po, yung kasalanan na yon, yung dalawa, yung sinasadya at hindi man sinasadya, para po siya mapatawad, kailangan po siyang pagsisihan. Yung isa, kailangan po sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Sa Lumang Tipan, yung mga Kristiyano noon, mga Hudyo, sila po ay nag-aalay ng dugo, ng hayop. Ngunit ito'y panakip lamang, mga kapatid. Yung ginagawa nilang pag-aalay ng dugo para sa kanilang kasalanan, ito'y panakip lamang sa panahon po nila. Sapagkat ang katuparan nito ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, hindi na po natin ginagawa ngayon yung pag-aalay ng dugo. Ano po ang dahilan? Dumating na po ang ating Panginoong Hesukristo. Naialay na po yung katuparan ng pag-aalay ng dugo. Ibig sabihin, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Dalawa po, mga kapatid. Ginawa ng Panginoon yung pag-aalay ng dugo. Kung gusto mo makapanumbalik sa Panginoon, magsisi ka sa iyong kasalanan at tumalikod dito sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo mapapatawad kung sinasabi natin na, opo, yung pag-aalay ng dugo ng Panginoong Hesukristo, pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng tao. Pero mayroon dapat gawin yung tao upang siya'y mapatawad, magsisi siya sa kanyang kasalanan. Ano ba ang hindi sinasadyang kasalanan? Ito'y kasalanan dulot ng kamangmangan. Hindi alam na nakagawa siya ng kasalanan. Paano mapapatawad at pagsisihan ng tao ang nakagawa nito? Yung kasalanang hindi sinasadya sa pamamagitan po ng ipabatid sa kanya. Ipaalam sa kanya, kapatid, nasaktan mo po ako sa iyong sinabi. Hindi kailangan po nililihim pag tayo nasasaktan. Amen po? Amen? Ipaalam. Bakit?
kailangan niyang malaman na siya'y nagkasala sapagkat binibigyan siya ng pagkakataon upang pagsisihan niya ito. Binibigyan siya ng pagkakataon upang siya'y magpakumbaba. Kahit po ito ay hindi sinasadya. Amen po? Sabi nga, kung hindi sinasadya, huwag na mga tuwiran. No po? Kundi yung samantalahin yung pagkakataon na magsisi sa kanyang kasalanan at mapadumbalik sa Diyos. Kaya po yung totoo, mga kapatid, yung totoong nagsisisi sa kasalanan sa hindi sinasadya kapag ito'y totoo. Sabi nga, naapanumbalik yung pagsasama, kaya walang dapat pong naghihiwalay. Na parehas Kristiyano, wala pong naghihiwalay na masama ang loob sa isa't isa. Sapagkat napapanumbalik, sapagkat napagbibigyan ng pagkakataon upang siya'y magsisi, sapagkat iyong ipinaalam, iyong ipinabatid na ikaw'y nasaktan. Ano pa po, mga kapatid, ang sinasadyang kasalanan, ito'y ginagawa ng taong may sapat na kaalaman na. No po, yung kasalanan daw po na sinasadya, ang gumagawa nito ay yung may sapat na kaalaman na piniling gawin ang isang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. At yung pangalawa naman po, yung isa, yung kasalanang sinasadya, may dalawang uri po, mga kapatid. Yung sin of communion, ano pong ibig sabihin yon? Ito'y kasalanang ginagawa ng tao na labag sa salita at kalooban ng Diyos. Nag-aral ka, nakapakinig ka ng mga aral ng salita ng Diyos, nagbasa ka ng Biblia, alam mo yung pag ginawa mo ito ay kasalanan at linabag mo pa, ito'y kasalanan. Amen po? Amen? Ito'y kasalanan. Ano pa po yung isa? Yung sin of omission, ito'y kasalanan, dapat sana'y ginagawa ang mabuti ayon sa kalooban ng Diyos, ngunit hindi ginagawa. Alam mo na dapat gawin, subalit hindi mo ginawa. Ito'y kasalanan. Nagbigay tayo ng maraming halimbawa noong nakaraang linggo. Kung ano yung kasalanan na alam mo, pero hindi mo ginagawa. Yung pagdalo, alam mong dapat dumalo ka. Kung ikay Kristiyano sa mga pagtipon, hindi ka dumalo. Ano po? Ito'y kasalanan. Napakarami pong halimbawa niyan. Okay. Dumako na po tayo, atin na pong ituloy. Yung pangatlo sa tanong na, ano-ano ba ang mga katotohanan tungkol sa kasalanan? Pangatlo po, ang pagpapatawad at hindi pagpapatawad sa kasalanan. May mga kasalanang napapatawad pa, subalit may mga kasalanang hindi na maaari pang mapatawad. Amen po? Kaya po dapat, sabi nga po natin kanina, dapat tayo po ay napapalago, pabawas ng pabawas sa kasalanan. Sapagkat may kasalanan po palang hindi na po napapatawad. Yes, suriin po natin mga kapatid. Na po, sabi nga, huwag tayong makagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. May kasalanan pong hindi mapapatawad. Yung letter A, sabi po, mga kasalanang mapapatawad. Mapapatawad pa. Na makikita po natin sa Lucas chapter 15 verse 10 at sa Gawa chapter 8 verse 22. Layunin ng Diyos ay may panumbalik ang tao sa Kanya. Kung Diyos po ang tatanungin, lahat po ng tao gusto niyang manumbalik sa Kanya. Kung kaya't ipinadala niya ang Kanyang anak, ang tanging anak, upang ang lahat ng tao mabigyan po ng pagkakataon para makabalik sa Kanya. Sino mang magsisisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesus ay mapapatawad. Sa Lucas chapter
15 verse 10. Pakibasa po. Nasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Kaya sabi po, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang taong nagkasalang tumalikod sa kasalanan. Tanong, nagbubunyi ba ang kalangitan kapag may isang taong nagsisi sa kanyang kasalanan? Amen po, mga kapatid. Isa lang po yan, mga kapatid. Nagbubunyi ang kalangitan kapag mayroon isang taong nanunumbalik sa kanya. Sa bawat isang taong nagsisisi, nagbubunyi ang mga anghel sa langit. Sinabi niya sa talinghaga na po, iiwanan niya yung 99 na tupa upang hanapin yung isang nawawala. Dahil mahalaga sa Panginoon ang iisa. Amen pa? Mahalaga sa Panginoon ang iisa. Kung ang Panginoon ang tatanungin, sabi ko nga po kanina, nais niyang maligtas ang lahat. Ayaw niyang mayroon mapahamak. Gusto ba ng Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan? Ano pong sagot? Amen po, mga kapatid. Kung ang Diyos ang tatanungin, gusto ba niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan? Opo, mga kapatid. Subalit may kailangan gawin ng tao para siya mapatawad. Ano po yun, mga kapatid? Ano dapat gawin para mapatawad tayo ng ating kasalanan? Magsisi sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan. Yun po yung hindi nagagawa ng tao. Yun po yung ayaw gawin ng tao na tumalikod sa kasalanan. Kaya hindi po siya napapatawad. Letter B, mga kasalanang hindi na mapapatawad pa. Ano po yon, mga kapatid? Pamumusong sa banal na espiritu. Pamumusong sa banal na espiritu. Basahin po natin yung Mateo chapter 12, 31 to 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Sabi po, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, hindi mapapatawad anumang paglalapastangan sa Espiritu. Hindi daw po mapapatawad yung kasalanang paglapastangan sa Espiritu. Sino mang nagsasalita laban sa anak ng tao, laban sa anak ng Diyos, patatawarin. Ngunit sino mang nagsasalita laban sa Espiritu, ay hindi papatawarin maging sa panahong ito na po at sa panahong darating. Simula noon hanggang sa ngayon, kung ikay nagkasala yung kasalanang paglapastangan sa Espiritu, hindi ka mapapatawad. Yun po yung sinasabi sa salita ng Diyos. Aralin po natin, ano po, Pastor, yung pamumusong laban sa banal na Espiritu? Sabi nga po, yung halimbawa nito, mga kapatid, yung mga unang talata, kung makikita po natin, ang Panginoon Hesus ay nagpalayas ng masasamang espiritu. Ano po? At nagpagaling siya ng may sakit. At yung ginagawa niya ay iniugnay ng mga Hudyo kay Beelzebub. Na si Beelzebub ay isa pong hari ng mga demonyo. Parang sinasabi ng mga Hudyo, iisa yan. Yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, sa pagpapalayas ng Espiritu at sa pagpapagaling ng may sakit ay galing sa hari ng demonyo. Yun po yung sinasabi nila. Na po? Yun po ay pamumusong, mga kapatid. Halimbawa po,
mga kapatid, nagpagaling ang Panginoon Hesus sa may sakit. Sabi nila, galing kay Beelzebub yung pagpapagaling niya. Ang pagpapagaling ng Panginoon, kakapin niya si Beelzebub, sabi nila. Kaya't ang sabi ng Panginoon, anumang paglapastangan ay mapapatawad. Ngunit, kung yung ginagawa ng Banal na Espiritu ay nilapastangan ninyo, hindi kayo mapapatawad. Yun po yung sinasabi dyan sa verse 32. Wala na pong kapatawaran. Ang Banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa paligid po natin. Amen po? Gabay, patnubay, tagausig sa atin. Parakleto ng ating buhay. Gumagabay sa atin, gumagabay para makapamuhay ng matagumpay. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga kaloob para parangalan ang ating Diyos. Hindi po natin siya pwedeng lapastanganin. Kaya po, sabi nga po, nakakatakot, mga kapatid, yung nagsasabi na ang pagsasalita sa ibang wika ay galing sa demonyo. Yun po ay nakakatakot. Sapagkat maaring tinatawid na niya sa pumusong sa Banal na Espiritu yung ginagawa niyang iyon. Amen po? Mga kapatid, hindi na siya mapatawad kapag ganun yung kanyang sinasabi. May tinatawag pong apostasy. Ano pong ibig sabihin nun? At place of no repentance. Kapag sinasabi pong apostasy, ito ay nag-turn back ka na. Tumalikod ka na sa iyong pananampalataya. At imposible na pong makabalik. Kaya po, mga kapatid, ingat-ingat sa pag-backslide. Ingat-ingat po, mga kapatid. Baka hindi na makabalik. Wag na wag mag-backslide. Dapat. Hindi dapat nag-backslide ang isang Kristiyano sapagkat tayo po ay pinapalago ng Panginoon. Kasi po, sa buhay natin, may tinatawag pong point of no repentance. Mayroon punto na hindi na po siya makakabalik. Hindi po natin alam kung kailan iyon mangyayari. Ang nakakaalam lang po ng hangganan noon at nakakaalam lamang nito ay ang Panginoon. Amen po? Amen? Ang nakakaalam lang po nito ang Panginoon na hindi na tayo pwedeng makabalik. Siguro, mga kapatid, malalaman natin ito kung naroon ka na hindi ka na makakabalik. Wala nang paraan para makabalik. Kapag sinasabi pong points of no repentance, hindi mo na magawang magsisi. Ulitin ko po, kapag sinasabing pong points of no repentance, hindi mo nang magawang magsisi. Sinabihan ka na, yung ginagawa mong makasalanan, nangatwiran ka. Sinabi sa iyo, magsisi ka, nagsisisi naman, pastor, sa salita lang. Kasi yung pagsisisi, may kaakibat po itong gawa. Amen po? May kaakibat siyang gawa. Magpapasya kang magbago, magpapasya kang talikuran yung kasalanan, pinag-isihan natin. Ibig sabihin, pag ganun po mga kapatid, dumarating na tayo dun sa point of no repentance. May kilala ba kayong ganon? Mga kapatid, sinabihan mo, hindi siya nakikinig, tuloy pa rin siya. Ano po, sinabihan mo na mali yung kinagawa niya, kiniklaim niya na Kristiyano siya, pero hindi siya nagbabago. Sabi nga po, hindi mo na magawang makabalik. Kaya po, bilang Kristiyano, huwag po nating susubukan
na unti-unting lumayo sa Diyos. Amen po? Huwag po nating susubukan na unti-unting lumayo sa Diyos sapagkat hindi natin mamamalayan, dumarating na tayo sa point of no repentance. May sinasabi po, mga kapatid, sa Hebrews chapter 6, 4-6. Pakibasa po. Kaya't iwanan na natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo, at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Okay. Sabi po dyan sa sulat, sa Hebrews chapter 6, verse 1 hanggang 6. Magpatuloy tayo. Yung mga ayaw magpatuloy, total alam na nila eh. Naliwanagan na sila. Alam nila yung salita ng Diyos, alam nila yung aral. Mas matalino pa nga sila kung magpaliwanag. Kung ayaw nila magpatuloy, iwanan na sila. Amen po? Iwanan na sila. Wala tayong magagawa sa kanila. Ayaw nila magpatuloy. Yun po yung dahilan. Yun yung sinasabi ng ating pong binasa. Sapagkat, sabi po, sa verse 6, kapag sila tumalikod na, pagkatapos makalasap, maunawaan nila yung kaligtasan, hindi na silang maaari pang maakay sa pagsisi at mapanumbalik, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inalantad ang kahiyan ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong, na born again na po ba sila? Yung iiwanan. Anong sagot? Opo, mga kapatid. Nakalasap na sila ng kagandahang loob ng Diyos. Ayaw lang nilang magpatuloy. Na born again na sila. Kristiyano na sila. Ayaw nilang magpatuloy. Lalakad na kami. Maiwan na kayo. Hindi yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, magpatuloy tayo. Kung gusto niyong maiwan na kayo. Yung mga naiwan, wala na silang panahon para makapanumbalik pa at magsisi. Pasya nila yon, mga kapatid. Ngunit, ano yung sabi sa verse 6? Na binasa natin kanya, wala pong tumatalikod sa pananampalataya na biglaan. Amen pa? Wala pong tumatalikod sa Diyos na biglaan. Ngayon mo lang napagpasyahan, natatalikod ka na. Hindi po ganon, mga kapatid. Kung tutusin, unti-unti silang tumatalikod. Unti-unti silang nangatwiran, unti-unti silang nagdadahilan para hindi makapaglingkod sa Panginoon. Unti-unti nilang pinapangatwiran na tama yung kanilang ginagawa. Hanggang dumating po, mga kapatid, naghihintay na lang sila sa isang pangyayari na sasabihin nila, Pastor, kapatid, ayaw ko na. Pero kung tutuusin, matagal na silang unti-unting tumatalikod. Amen pa? Yun na lang yung inihintay na sabihin, ayaw ko na. Ano pa po yung sinasabi sa Hebrews chapter 12, verse 17? Pakibasa po.
Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningin niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Alam natin yung kwentong ito, mga kapatid. Sino yung tinutukoy nung sumulat? Nung Hebrew chapter 12, verse 17. Sino po, mga kapatid? Parang ano to question and answer. Sino po, mga kapatid? Alam niyo? Si Esau po, mga kapatid. Na po. Si Esau, pinagpalit niya yung karapatan niya bilang panganay. Na po, panganay, lumapit siya sa tatay. Tatay niya, hinihingi na muling ibalik sa kanya yung karapatan. Ngunit, may mga bagay tayong ginagawa na hindi na mababago. Ano man ang gawin niyang pakiusap o pagluha. Amen po? Ano man gawin niyang pagluha, ano man niyang gawing pakiusap, hindi na maaring ibalik sa kanya kung ano yung kanyang karapatan. Sapagkat nagpasya siyang gawin niya ito. Kaya po, mga kapatid, kung nagpapasya kayo na, Pastor, mamamahinga muna ako sa paglilingkod, mamamahinga muna ako sa pag-ministry. Kung sakali mang makabalik ka, hindi mo nababalikan yung dati kung ano yung iniwan mo. Amen ba? Amen? Hindi mo na mababalikan kung ano yung dati mong iniwan. Maaring yung babalikan mo, ano po, ay nandun na sa una, ikaw ay nasa huli na. Sapagkat hindi po ganon ang disenyo ng Diyos sa ating buhay. Ang disenyo ng Diyos sa ating buhay, dapat tayo ay napapatibay, napapalago. May consequence po, mga kapatid, ang lahat ng ating pinagpapasyahan. Malaya tayo nakakapagpasya, pero kung ito ay labag sa kalooban ng Diyos, palagi pong may consequence ito. Amen po? Amen? Amen po? Amen. Kaya po, mga kapatid, sa bawat pasya, sa bawat desisyon ng ating buhay, lagi po natin ikukonsidera ang Diyos. Mag-abroad ka, hindi masama. Pero mapapalago ka ba doon? Magagamit ka ba ng Panginoon? May dadaluhan ka bang pagtitipon para kay mapatibay? Kung mayroon, sige. Pero kung wala, unti-unti mong iniiwanan ang Diyos. Bakit? Walang gagabay sa iyo. Walang papatnubay. Walang kapatid sa Panginoon na magpapalakas sa iyo. Hindi mo kaya na magpalago na mag-isa. Amen po? Amen? Kailangan mo ang iglesia. Sapagkat yung iglesia, yun yung kasangkapan ng Diyos. Dito sa sanlibutang ito, upang maisaganap ng Diyos yung kanyang layunin. Yung iglesia, yun yung contact ng Diyos. Yun yung signal ng Diyos. Yung iglesia, doon ginaganap ng Diyos yung kanyang kaharian. Amen po? Kaya po, kailangan makibilang. Sabi nga po, sa English, na sa English, sabi po, ginamit niya yung place of no return. Kaya po, sabi po, ingat po sa ating buhay para po wala tayong pagsisihan. Ingat po sa bawat pasya. Pinag-iisipan, pinagdidesisyonan ng lahat ng bagay. Ingat-ingat sa bawat pasya para po walang pagsisihan. Huwag po natin ikompromiso ang atin pong pananampalataya. Amen po? Diyan ba kayo? Huwag po natin ikukompromiso yung ating pananampalataya. Pag kinompromiso natin ito, tiyak po na may consequence dun sa yung ginawang
pagkukumpromiso. Naunawaan ko po, mga kapatid, sa ating panahon, mahirap ang buhay sa mundong ito. Lalong higit po, mga kapatid, napahirap ng pahirap ang buhay sa mundong ito. Sapagkat kinaman po talaga yung sinasabi ng Biblia. Pero sa gitna po ng pahirap ng buhay, huwag pong ikukumpromiso ang pananampalataya. Sapagkat mahirap na pong makarating dun po sa place of no return. Huwag po nating ipagpapalit, mga kapatid, ang ating dangal pananampalataya sa ilang libo lang na salapi. Amen po? Huwag po natin ipagpapalit yung ating dangal na pananampalataya sa ilang libo lang na salapi. Sa ilang maletang salapi. May maleta ba kayo? Sige, tuloy natin. Wala kayong maleta. Pagpapatuloy sa pagkakasala hanggang tuluyan ng tumalikod sa Panginoon. Po, pagpapatuloy daw po sa pagkasala hanggang tuluyan ng tumalikod sa Panginoon. Mababasa po natin yan sa unang Juan chapter 5, 16 to 17. Kibasa po. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito ay para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit ang may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Yan. Pakinggan po natin, sama-sama po nating aralin. Sapagkat alam ko po na mayroon po tayong mga pag-uunawa na labag sa sinasabi po ng unang Juan chapter 15, verse 16 hanggang 17. Yung kasalanan daw po na hindi hantong sa kamatayan na po, ay pwede po siyang ipanalangin. Pero yung kasalanang humahantong sa kasalanan, hindi na dapat ipanalangin. Mayroon po palang hindi na dapat ipinapanalangin kapag hantong sa kamatayan, kapag hantong doon sa pagkakahiwalay sa Diyos. Sabi nga po, kapatid ang turing. Kapatid yung turingan nung isa't isa. Di ba yung nagpapanalanginan, magkakapatid sa Panginoon. Turingan, magkakapatid. Pero ayaw bumitaw sa kasalanan. Kapatid tayo sa pananampalataya, pero yung isang kapatid, na kapatid mo sa pananampalataya, ayaw niyang bumitaw sa kasalanan. Kahit anong gawin mo, ayaw magbago. Ginawa mo ng lahat. Pinagsabihan mo na. Ayaw niyang magbago. Kitang-kita mo, kung darating ang Panginoon ngayon, umamamatay siya sa pisikal na katawan, kitang-kita mo, mapapahamak siya. Ngunit, ayaw pa rin niyang magsisi. Sabi ng ganon, kapag yung kasalanan na ginagawa niya ay hantong sa kamatayan, nagpasya na siya ay ayaw magbago, anong dapat gawin? Huwag na pong ipanalangin. Amen po? Ginawa mo ng lahat ng paraan, pero ayaw magbago. Sabi, huwag nang ipanalangin. Ginusto niya yon na mahiwalay siya sa Diyos. Kaya lang tayo minsan, Pastor, nakukuha yan sa panalangin.
ipanalangin natin. Pastor, ipagkatiwala lang natin sa Diyos. Eh sabi nga ni Pablo, ipagkatiwala mo na yan kay Satanas. Kapag ayaw magbago, tayo mga tayo naman po, hindi pastor, magugupa pa yan sa panalangin. Mali o tama? Mali o tama? Mali po, mga kapatid. Salita ng Diyos, yung batayan natin. Huwag na siyang ipanalangin kapag ginawa mo ng lahat ng paraan. Tayo yung kasangkapan ng Diyos para siya manumbalik sa Kanya. Kasangkapan tayo. Pero nagpasya siyang ayaw magbago. Tapos ipapanalangin pa natin. Sabi, huwag nang ipapanalangin. Sabi nga, parang nandyan siya, parang wala siya. Diba? Parang nandyan siya, pero hindi mo siya nararamdaman dahil hiwalay ka sa Kanya. Hiwalay yung banal sa hindi banal. Nakita mo pa rin siya. Dumadalo siya sa pagtitipon, pero ayaw magbago, mga kapatid. Parang wala naman siya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niyang kasalanan. Ginawa mo na ang lahat ng paraan para siya ay makapanumbalik. Subalit, tuloy-tuloy pa rin siya sa kasalanang ginagawa niya. Sabi po, huwag nang ipanalangin ang taong ganito. Yun yung sinasabi ni Juan, chapter 5, 16 hanggang 17. Meron bang kasalanang hindi napapatawad? Anong sagot? Ang sagot? Meron po, mga kapatid. Mayroong kasalanang hindi po napapatawad. Kaya po, ingat tayo. Paano mag-iingat? Huwag maging matigas ang ulo. Huwag po maging matigas ang ulo. Sundin yung salita ng Diyos. Sundin yung sinasabi ng Biblia. Sundin yung nauunawaang salita ng Diyos. Gawing seryoso ang pananampalataya. Gawin pong seryoso ang pananampalataya sapagkat ito'y napakahalaga sa lahat ng bagay kung anumang mayroon ka dito sa mundong ito. Sapagkat yung pananampalataya, yun po yung nagdadala tungo sa buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Kapag wala ka nito, ito yung nagdadala tungo po sa lawa ng apoy ng kaparusahan. Sapagkat lagi pong kumakatok ang kasalanan. Amen po? Lagi pong kumakatok ang kasalanan habang naririto po tayo sa mundong ito. Lagi po tayong magmatapat kay Yahweh. Amen po? Opo, lagi pong kumakatok ang kasalanan. Ang kakontra lamang nito, lagi po tayong magmatapat kay Yahweh. Sapagkat siya ay Diyos na matapat, na sa takdang araw, isasakdal niya tayo. Amen po? Okay, tapusin na po natin, mga kapatid. Kaya sa atin pong pagtatapos, ang kamatayan ng Panginoon Hesus lamang ang karapat-dapat at katanggap-tanggap na alay para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Walang handog na makatutugon sa banal na alay na hiningi ng Diyos upang ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan, na mabayaran ang kaparusahan dulot nito. Ang sino mang magsisisi at sasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay mapapatawad at mapapalaya sa kasalanan. Ang kasalanan ng isang tanikala na umaalipin sa tao upang hindi niya maranasan ang dakilang pag-ibig at layunin ng Diyos. Ang magandang balita ay na ang tao mula rito, kung siya ay susunod
susuko, kung siya ay susuko, isusuko ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po at nawa napagpala po tayo ng salita ng Diyos. Magandang umaga po. Inaanyayahan ko po ang lahat at sabay-sabay po nating, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sabayan niyo po ako. Ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Ito ang pinakamataas na saligan ng ating mga pananampalataya at pamumuhay. Ang Diyos ay tatlong persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at hanggang sa walang hanggan. Ang Panginoong Hesus ang salita, Diyos na naging taong katulad natin. Siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Isinilang sa pamamagitan ng Birheng si Maria at namatay alang-alang sa atin. Siya ay inilibing at muling nabuhay mula sa patay sa ikatlong araw at umakyat sa kalangitan. Siya ay babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga namatay na. Ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Sila ay nililigtas lamang dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at ng kanyang ginawang pagtubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang banal na Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos na isinugo sa Iglesia upang bigyan tong kakayahan na mamuhay ng banal at ipagsaksi ang Panginoong Hesus sa buong sanlibutan. Ang Iglesia, ang Panginoong Hesus, ay isa lamang. Ito ang kanyang katawan at siya ang pangulo nito. Kabilang dito ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Ang Iglesia ay mayroong tungkuling ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay magaganap niya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng gawaing ito sa pamamagitan ng pag-iikapo at pagkakaloob. Ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon ay kakaunin upang makasama na ang Panginoong Hesus sa walang hanggan. Pagkatapos, ang Panginoon ay babalik upang hatulan ang sandaigdigan at ang mga naririto. Pagkatapos, ang lahat ng mga namatay ay bubuhayin muli ng may pagkakasunod-sunod. Huhukuman ang lahat ng mananampalataya. Huhukuman din ang lahat ng hindi nananampalataya at hindi mananampalataya. Ang lahat ay mabubuhay sa walang hanggan at sila ay itatalaga sa iba't ibang kalagayan. Ang bautismo sa tubig ang tugon, pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Hesus. Ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Ang kasal o tipang pag-aasawa ay banal at dapat na pag-ingatan. Ito ay makabiblia, panghabang buhay at sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Maraming salamat po. Good morning po mga kapatid. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pagbibigay ng kaloob at sa ating mga ikapo. Pero bago po tayo maghulog ng ating mga ikapo, tayo po muna ay babasa sa Lucas 21:1-4. Sabi po, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat.
Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So muli mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigay ng ating mga ikapu at kaloob. So maaari na po tayong maghulog ng ating mga ikapu at kaloob. So para sa kaayusan, dito po sa gitna ang daan at dito po ang exit. Para hindi po tayo magkasalubong. Thank you po. So habang mga naguhulog, meron lang po akong, kagabi po kasi gumawa ko ng reports, meron pong pumasok sa account na 4,000 noong May 25. Pakisabi nga po, or puntahan po ako mamaya kung kanino po yun. Hindi ko po matrace kung kanino, wala pong notification sa akin. Thank you po. Sige po, panalangin po natin ang ating mga kaloob at ikapo. Hallelujah. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin na pinapasalamatan, O Diyos. Pupurihin ka namin sa aming mga buhay, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat, Ama, sa umagang ito, sa mga kapatid na nagbibigay ng kanilang mga ikapo, O God. Tunay nga, O Diyos, na sila ay patuloy na sumunod at tumugon sa iyong mga salita, Ama. Maraming salamat, Lord, sa patuloy niyo pong pag-ingat, gabay sa buong isang linggo at dalangin namin ang patuloy niyo pa po, O God, na pag-ingat sa amin, sa aming tatahakin na aming mga ginagawa, anuman ang aming mga pinagkikitaan sa parating po, O God, ng mga araw. O Lord, ang inyong gabay at patnubay, Lord, ay aming patuloy na hinihiling, O God, sa gabay ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito at dalangin ko po, Lord, na ang mga kaloob na ito ay magamit lamang sa iyong mga gawain sa pangailangan at kakalago ng iyong iglesia, O God, at higit sa lahat sa ginagamit, Ama, para po, O Lord, maihayag ang iyong mga salita saan mang sulok ng mundo, O God. Maraming salamat, O Lord, sa mga tao na sa iyong mga anak na patuloy na naging tapat at ganun din po, O God, sa mga kapatiran, Lord, na naghanap ng kanilang mga trabaho, O God. Dalangin ko, Lord, na pagbuksan niyo po ang pinto ng mga nangangailangan ng mga company, O Lord, at sila ay magkaroon ng trabaho, O Lord, at nawa ang mga trabaho na ito ay hindi po, O God, mahadlangan ang kanilang mga paglilingkod sa iyo, O God. Maraming salamat, O Lord, itong lahat aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay. Meron po tayong mga birthday celebrants, anniversary. Okay, bago po ang lahat, kailangan po natin na dumalo sa ating prayer meeting. Every Wednesday po ito, 7:00 ng gabi. At medyo epektibo yung pag-announce natin at may mga nagdagdag na mga baguhan. Lalo't sa mga youth, may mga nakita ako na nadagdag. So nawa ay patuloy po tayo na makiisa, tumugon sa gawain ng ating iglesia, ating prayer meeting every Wednesday sa 7:00 po ng gabi. Ito po ay online. At higit namin kayong hinahamon tuwing talastasan, nawa ay lahat ay makikiisa din po. Para kung may mga itatanong tayo, may mga agam-agam pa tayo, pwede nating itanong po doon. Happy birthday po kay Ate Nor. Araw ng Kalayaan, June 12. Alam ko po mag-birthday ngayong araw na ito si Yumi Pardocho, anak nila Kuya Ryan and Ate Con. Happy birthday, Yumi.
Okay na, Kuya Ken. araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Okay, karagdagan pong paalala bago po tayo dumako sa closing prayer at ipanalangin yung may kaarawan. Sa darating pong linggo, meeting po ng lahat po ng minister head, yung monthly meeting po natin. At gayon din po sa darating na linggo, June 17, may fellowship at meeting po yung mga crossover. At sa John 12, nag-anyaya po si Kuya Vic na kung yung dati pong katulong namin sa pag-wiring, kung maaari po mga kapatid, sama-sama tayong magtulungan tungkol po sa pag-wiring diyan po sa level, diyan po sa kabilang building, no po, yung ground floor at second floor. Mag-message na lang po si Kuya Vic sa akin kung final nga silang walang pasok, mga kapatid, sa June 12, kasi holiday po ito. Yun lamang po, maraming salamat. Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Tinatawagan po yung ating pong mag-birthday sa June 12. Si Ate Nora. Tsaka si Yumi pala, ayan. Yumi. Ayan, sama siya. Kasama si ate. Ayan. Halika na. Yan, kasama si Ate Yana. Yan. Ito pa. Yan. Yan. Hello. Okay, samahan niyo po akong ipanalangin ng ating mga kapatid. Oh, hallelujah. Kadakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagagalak, Panginoon, sa umaga pong ito. At itinataas po sa inyo, o dakilang Ama, ang amin pong mga kapatid na nagdaraos at magdaraos ng kanila pong mga kaarawan. Ito pong darating na linggo, Panginoon. Lord, ang batang ito na si Yumi ay alagaan mo po siya, Panginoon. Tulungan mo po ang kanyang mga magulang upang siya ay mapalaki bilang isang bata na may pagmamahal at takot po sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na nakikita namin na pagdating ng araw, ang batang ito ay gagamitin mo rin sa iyo pong iglesia, Panginoon. Oh, hallelujah. Bigyan mo po siya ng kalusugan at kalakasan sa kanyang pangangatawan at siya ay lumaki bilang isang batang naglilingkod po sa iyo. Ganon din naman si Ate Nora sa kanya pong buhay, na iyo pong bagong buhay na pinagkaloob mo po sa kanya, Panginoon, bagong taon. Patuloy mo po siyang palakasin sa kanya pong buhay, Panginoon, sa kanya pong espiritual, sa kanyang physical, emosyonal. Ganon din po, Panginoon, ay gamitin mo siya sa kanyang pamilya upang higit pang mailapit ang kanya pong pamilya sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, sa kanyang ministeryo na kinabibilangan, patuloy mo po siyang gamitin at patuloy na makapaglingkod po sa iyo para sa iyo pong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid na ito na magse-celebrate ng kanila pong mga kaarawan, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain at ibigay ang lahat ng kanila pong pangailangan sa araw-araw. Sa iyo lamang po ang papurit pagsamba sa pangalan ng pong Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday po. Ayan. So tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Sama-sama po tayong tumayo. Ayan. Hallelujah. Salamat po, dakilang Ama, sa umagang ito, sa matagumpay na gawain, ng iyong pong gawain, Panginoon, sa aming pong panambahan. Salamat po, dakilang Ama, sa mga kapatid na inyo pong ginamit sa umaga pong ito na nag-participate
sa amin pong programa, Panginoon. Salamat magmula sa nag-deliver ng iyo pong message ang aming pong minamahal na pastor, na patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, sa ikalalago po ng iyo pong iglesia at sa ikaungulad ng amin pong mga pananampalataya, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng magandang kalusugan at ganoon din naman, Panginoon, ay lahat ng provisions ay ipagkaloob mo po sa Kanya upang patuloy mo po siyang magamit, Panginoon. Lord, maging ang lahat ng mga kapatid na ginamit sa iba't ibang parte ng gawain, ang music ministry, ang dance ministry, ang media team, Lord, maging ang mga teachers na nagturo ng mga bata, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid na ito na patuloy mo pong ginagamit sa programa ng iyo pong iglesia, Panginoon. Salamat sapagkat ang bawat isa ay merong isang layunin na ikaw ay mapaglingkuran, na ikaw ay mabigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng bagay na amin pong ginagawa, Panginoon. Maging, O Diyos, sa lahat ng mga kapatid na nakasama namin sa umaga pong ito, salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy na nagdidepende sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat patuloy na nagsisikay ang bawat isa na lumakad ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang bawat mga naririnig namin, ang bawat mga katuruan na inyo pong inihahayag sa amin sa bawat linggo ay patuloy na tumimo sa aming mga puso't isipan at ito ay magsilbing gabay sa amin pong pamumuhay bilang mga anak mo. Salamat po, dakilang Diyos. Ganon din naman ay dalangin po namin, aming Ama, ang lahat ng mga nakatakdang gawain sa linggong ito, ang bawat mga pagtitipon, pag-aaral ng mga Bible study groups, ang prayer meeting na amin pong ginaganap tuwing Miyerkules ng gabi, at ang bawat mga fellowship pa na ginagawa ng mga kapatid, Panginoon, ay amin pong hinihiling ang inyo pong paggabay, ang paggabay na inyong Santong Espiritu sa lahat ng mga gawain na ito, na nawa ang bawat gawain ay patungkol lamang sa iyo, Panginoon, at hindi mataas ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga na napakabuti mo sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng amin pong pangangailangan. Kayo po, O Diyos, ang nagbibigay ng lahat ng kagalingan ng amin pong mga kasakitan. Kayo po, O Diyos, ang nagbibigay ng kasiyahan sa kabila ng minsan may mga kalungkutan kami sa amin pong mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat din, dakilang Ama, sa kaligtasan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin, na ito yung dahilan kung bakit kami ay naririto, nakatayo, nakatindig, Panginoon, na kanina ay nagpuri at patuloy na magpupuri sa iyo sa amin pong mga buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat, dakilang Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati, dinadakila, sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, taglayin po natin ang biyaya, ang pagpapala at kalakasan, kapangyarihan ng Panginoon sa atin pong paghayo sa buong isang linggong ito. Tapos na po ang ating gawain, pagpalain po ang bawat isa. Amen. Yan, tayo ay muling aawit ng pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo'y malaya na. Amen. Amen. Buong puso, walang alinlangan, buhay inalaya, siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo, ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y matagumpay nang dahil
Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan ko. Inawi ng lahat ng liwanag mo. Magpagkailanman puso't pagtingin itutuon sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Susika'y buhay sa aming lahat. Wala nang higit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin. Susika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he, malaya na he-he. Ako'y malaya. Hallelujah. Papuri po para sa Panginoon. Let's go. Okay na ba? Tapos balik mo lang. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission.